Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, oplansita sa mga negosyong walang business permit ipatutupad ng isang bayan sa Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Inumpisaan lana sa lokal na gobyerno ay Balaya Bayambang Jadluyaga Pangasinan so panbisita at sari ng duruman establishmento at balay piyan na ipanunot at sikara so asinggerlan pansumpal o deadline na panagbayar na business permit no katapusan niya sayan bulan na Enero. Unong at sayan ang buo so LGU ya grupon mangidaulo at sa implementasyon na sa Oplan business permit si Tajad Balay. Inmo na at saya in pasilong dala at orientation sa binuodan sa Pluran Deputize siya grupo, yan ang lapod ng Duruman Opisina at Munisipyo. Manumpisa sa sayan grupo at implementasyon da, ya Oplan na business permit sita, jad mikatlon agwa Pebrero no iner-otorisado iran man sita tan anapan sa orihinal ya kopya na sare business permit. Sare negosyante yang kapoy ni panangnangdan permit at naindan ilay taluran agaw piyan makatumbok at sign gangan na LGU. Manbilang ya aga ira makatumbok at sign gangan at ipasarada sa sarayan establishmento. Panawagan mat na say LGU dyan sare negosyante ya siguro undan legal sa operasyon da piyan na iwasan so panbayar na penalty. Manlalapod Dagupan City, Sarah Cayabyab para ad Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mock elections at automated counting machine roadshow isinagawa ng Commission on Elections sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Insayangkat ti Commission on Elections wenno COMELEC iti Sabado ti mock elections iti upat a barangays ti Bontoc ken Sagada. Partikular a nakipartisipar dagiti napili a botantes iti poblasyon ken ginaang ditoy Bontoc ken poblasyon ken angkilang sadyay Sagada. Maysa nga inpatungpal ti COMELEC ket ti automated counting machine wenno ACM roadshow ken demonstration. Dagitoy nga aktibidad ket paset ti panagsagana ti COMELEC para iti May 12 national and local elections. May nga nang ipadas iti ACM kat ni Harvey Limayog. Sigon ken kuana may mayat ti ACM kumpara iti vote counting machine. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Pasinaya 2025. Pasinaya para sa lahat, alae dine sa Batangas. Ipinag-anyaya ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Ipinag-aanyaya ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas na saksihan ang nalalapit na Pasinaya 2025, Pasinaya para sa lahat, alae, dini sa Batangas ngayong February 1 hanggang 2, 2025 sa Capitol Compound, Batangas City. Ayon sa Municipal Tourism Office, itatampok sa Pasinaya ang Sayaw San Juan Performing Arts Group sa isasagawang Indak Lambayok Grand Showdown. Ipakikita rin sa Indak Lambayok ang winning performance na naging kampiyon nito noong 2024 na Joseph Marelio Institute Incorporated. Ang Pasinaya ay isang kilalang national festival na pinapangunahan ng Cultural Center of the Philippines kung saan ipinakikita ang sining at kultura ng bansa sa pamamagitan ng pagsasayaw, musika,
teatro at iba pa. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. NIA Palawan na ito over na ang 25 milyong pisong proyekto sa Barangay Marangas sa Bataraza, Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Taudo ni ang National Irrigation Administration Palawan Irrigation Management Office ang pagambligi ang Marangas 2 Communal Irrigation Project sa gobyerno ang Barangay Marangas sa munisipyo ang Bataraza sa probinsya. Katuyan ng proyekto nga kaserbisyo idadapat ig maayos nga patubig sa sobra 80 ka hektaryang tanaman sa lugar. Ingko ni NIA Palawan IMO Regional Manager Engineer Ronilo Cervantes sa natabo nga turnover ceremony kan lamang nga importanteng patibayan ang mga Irrigators Association andang tarabidan ig bligan ang watershed ang probinsya. Sa record ang NIA Mimaropa, ang 25 million pisong patubig nga diya ay punduan sa idalimi ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC. Halindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Multipurpose building na magsisilbing municipal building sa Santa Margarita, Samar. Sinimula na ang konstruksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagdikang na ang konstruksyon sa multi-purpose building sa Barangay Monbon sa Santa Margarita, Samar nga may contract amount ng 47.63 million pesos. Sumula sa DPWH Samar 1st District Engineering Office ang scope of works and proyekto, ang construction sa foundation nga niba pa nga structural components sa tulo ka anda nga building, roofing works, masonry, plumbing o electrical works. Magsiserbe ang nasabi nga building como municipal building sa Santa Margarita nga kundiin ibubutangan mga opisina sa gobyerno lokal agud mapadali ang transaksyon sa molupyo sa LGU. Dugang pa sa distrito nga pag matapos na ang construction sa building makakahatag liwat ini sa maupay nga working environment para sa mga empleyado sa munisipyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao mula sa Tandag. Mga empleyado ng Provincial Capital sa Surigao del Sur, pinaalalahanan ng Commission on Elections Provincial Office na iwasan ang mga partisan political activities habang papalapit ang halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Subling nagpainumdum si Atty. Risa Constantino, ang Provincial Election Supervisor o PES sa Comelec Surigao del Sur, ngadto sa tanang mga empleyado sa gobyerno nga likayan ang paglambigit sa mga partisan political activities subay sa nagaduol nga May 2025 national and local midterm elections. Sa gipaygayon nga Monday flag raising ceremony sa Provincial Capitol, gipainumduman nini ang mga empleyado sa Kapitolyo nga likayan ang pagpangampanya pabor sa usa ka kandidato aron nga dili kini ma-electioneering. Hinoon gitinaw niini nga pwede nga magkapadayag lang sa kaugalingon kung kinsa pagabutaran sa malabot nga piniliay apan hugot na nga idili ang pag-awhag sa ubang mga tawo nga botaran ang iyang gisuportahan nga kandidato. Nasayran nga nakatakda magsugod ang campaign period sa malabot nga Pebrero 11 ngadto sa Mayo 10 ning tuiga alang sa mga national candidates samtang Marso 28 ngadto sa Mayo 10 usaba alang sa mga local candidates.
Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, Army Literacy Patrol System at Alternative Learning System Programs. Palalawakin pa ng mga kasundaluhan ng 21st Infantry Battalion na nakabase sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piyagbansag, Lieutenant Colonel Homer Estola sa minadakura sila 21st Infantry Invincible Battalion sila Philippine Army, inambok program nila amin Army Literacy Patrol System at AWA-ALP sa tulong-tawang sin Ministry of Basic, Higher and Technical Education Sulu Division. Hagagi sin Alternative Learning System at AWA-ALP sain malagbuyan in ketawang mga raayat niya binaybayan si Lupa Sug. Maksud sinasabot program supaya makatawang mapababain illiteracy iban poverty binaybayan supaya mapasambuing kabuyanan si mga raayat kagisim pagadihil amo atawa amin right education. Mga doon na kiabahagi Lieutenant Colonel Estolas, gamay limawak pahabihaon in ALPS program hasabab sin pamawbugi sina mga kanakuraan hadukaing duway mga municipality amin sakupan nila. Amoy piyapanaw inasabot a programa. Law niya dahil sintiyag daan inasabot a program pilatahon na inakalabay hatulong tabang ibang pagalugto si mga amoy nagpakauna na kura sinasabot batalyon mataod na inagpakatamata na sabot program. Isan pa man miyawot na pa siya mga tuskapatan taga-unom inakatambat sinagka yaon haalp sa sa program. Dahil RP Holo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Solar-powered water pump ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte sa mga magsasaka sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang lokal na kagamhanan sa Lanao del Norte may apod-apod og 15 o 15 ka solar-powered water pumps ngadto sa mga piniling kwalipikadong grupo sa mga mag-uuma sa nasamkit na probinsya karong bag-ulang sa lungsod sa Pantar, Lanao del Norte. Ang nasamkit na turnover ceremony gipahigayon sa Barangay Buwi sa Pantar nga gitambungan sa ubang grupo sa mga benepisyaryo gikan sa ubang mga lungsod sa distrito sa Lanao del Norte. Matag usa nakadawat og 300,000 ka pesos so 300,000 pesos na cash nga balor sa solar-powered water pumps lakip na ang pag-instalar. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iligan kay Alexander Mangundaya, 50 anyos, Vice-Presidente sa Kapit-Bisig Pantar Farmers Association, ang iyang makauban sa asosasyon malipayong napili nga benepisyaryo sa nasamkit na programa gikan sa gobyerno tungod kay kini mao ang kaayo nga makatabang sa ilang mga pananom. Sa mensahe ni board member Sidik Libaraton, ang representante sa mayong gobernador, Governor Imelda Anguing D. Gibranza Dimapuro, iyang giingnan ang mga benepisyaryo nga atimanon ang umaabot ng mga programa o proyekto sa ilang mga tagsa-tagsa nga lugar tungod kay kini makaayo kanila o sa ilang mga anak. Samtang malipayon ng mga benepisyaryo ilabi na ang mga taga-barangay Buwi sa gipahigayong distribution ceremony sa ilang lugar. Nagpamatuod kini nga importante sila sa gobyerno o gihatod pa sa ilang komunidad bisag og layo kaayo kini sa sibilisasyon. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.